Sa isang bilangguan sa Colorado, binabantayan ni Ray ang mga gwardya habang sinunog ang pahina mula sa kanyang Biblia at ginamit ang abo upang gumuhit sa pader. At sa mga oras na yun, pinaalam sa kanya ng kanyang kasama sa selda na isang bilanggo ang planong patayin siya sa susunod na araw. At nang dumating ang araw na unang umatake si Ray at nilabanan ang dalawang preso at lumaban ng mahusay at labis na sinaktan sila bilang resulta. Mabilis na nahuli ng gwardya si Ray at binartolina kung saan pinayagan ito na dalhin ang kanyang Biblia. At paglipas ng araw, pinag-aralan ni Ray ang gawain ng mga gwardya tulad ng paninigarilyo nila at paggamit sa keypad lock, at gumawa din si Ray ng mga bola gamit ang toilet paper at tubig na itinago nito sa loob ng toilet paper tube. Nang dinalhan ito ng tanghalian, tinanggal nito ang transparent na plastic sheet mula sa kariton ng gatas. At sa labas, isang misteryosong babae ang lumabas sa sasakyan at habang papalayo ito, ginamit nito ang isang controller para pasabugin ito. Ang lahat ng gwardya ay tumakbo upang ilikas ang mga bilanggo at natuklasan na nakatakas si Ray. Nagmadali ang fire truck upang apulahin ang apoy at nalaman na si Ray ay nakadamit bilang isang bumbero at ginamit ang pagkakataon na tumakas sakay ng isang sasakyan. Iniwan nila si Ray sa isang tindahan at binigyan siya ng isang coin na ginamit ni Ray upang tumawag sa isang numero at sinabi ang salitang showtime, at hindi nagtagal si Ray ay napalibutan ng mga pulis at muling inaresto. At sa bilangguan, pinaliwanag ni Lester na nagtatrabaho sila ni Ray sa isang kumpanyang inupahan ng gobyerno upang tumakas sa bilangguan at ilantad ang mga depekto sa kanilang seguridad. Si Ray ay nakatakas na mula 14 na kulungan at pinaliwanag kung paano niya ito ginagawa. Pinag-aralan nito ang mga layout at mga routine at natuklasan ang isang hindi ligtas na garahe ng bumbero. Sinadya din nito makipag-away upang ipadala sa isang kulungan kung saan napansin nito na kulang ang tauhan ng bilangguan at naiiwan siyang mag-isa tuwing aalis ang bantay para manigarilyo. Pagkatapos ay nagsulat ito ng mensahe sa kanyang grupo at itinago ang napiling araw na tumakas sa isang code. Inilagay din nito ang plastic sheet sa keypad para makuha ang fingerprints ng guard at kinuha ito sa pamamagitan ng pagtago sa kanyang Biblia. Ang sheet ay nagbigay sa kanya ng 4 na numero, kaya para mahulaan ang pagkakasunod, ginamit nito ang bowl ang papel upang pigilan ito sa paglock ng pinto, at sa oras na lalabas ang mga gwardya, ilalagay nito ang kanyang kamay upang subukan ang kombinasyon hanggang sa gumana ito. At habang naninigarilyo ang mga bantay, lumabas si Ray na ni-rewind ang camera ng ilang oras upang hindi makita ang pagkawala niya. Pagkatapos ay ginamit ang mga lagusan upang marating ang departamento ng bumbero bago simulan ni Abigail ang sunog. Ngayon ang warden ay naiinis, ngunit hinayaan na nito si Ray. Samantala sa Los Angeles, tinulungan ni Ray si Hush sa ilang problema sa computer bago nakipagkita sa kinatawan ng CIA na si Jessica na inalok siya ng trabaho, at pinaliwanag nito na ang CIA ay gumawa ng bagong kulungan na ang lokasyon ay hindi maaring ibahagi kay Ray o sa kanyang team, ngunit kung makakatakas siya dito, magbabayad sila ng 5 milyon sa halip na karaniwang 2.5. Sumangayon si Ray na gawin ito kahit nag-aalala si Abigail at Hush, at binigyan ni Jessica si Ray ng isang peking ID kung saan isang terorista na nagngangalang Portos. Ang kanyang makakaugnayan sa loob sa bilangguan ay si Warden Marsh, at si Ray ay binigyan ng evacuation code. At pagkalipas ng ilang araw, si Abigail at Hush ay nag-aalala pa rin sa kakulangan ng impormasyon na mayroon sila sa kulungan, at kinumbinsi si Ray na magsuot ng tracking device na inilagay nila sa braso niya. Pagkatapos ay lumabas si Ray sa kalsada upang sunduin, ngunit kinuryente ito at itinapon sa likod ng isang van. Habang umalis ang sasakyan, iniskan ng lalaki ang katawan ni Ray at nakita ang tracker, kaya mabilis nila itong tinanggal. At biglang nawala ni Abigail at Hush ang track sa computer, at sa kaparehong oras si Ray ay pinatulog gamit ang iniksyon. At makalipas ang sandali, nagising si Ray sa helicopter at nakita nito si Drake na sinasaksak ang isang preso bago itinapon sa helicopter, at muling inutusan ang kanyang tauhan na patulugin ulit si Ray. At nang magising si Ray, nasa kulungan na ito, ngunit hindi ito katulad ng mga karaniwang nakikita niya. Ang lahat ng kulungan ay plexiglass na nakasabit sa ere at nakamaskara ang gwardya upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Mayroon din malaking globo na may camera upang bantayan ang mga bilanggo. At dahil nag-alala dahil iba ang warden na pinakilala sa kanya, binigay ni Ray ang kanyang evacuation code, ngunit hindi alam ni Hobbs ang sinasabi niya at tila wala itong pakialam. Samantala nakita ni Ray kung paano brutal na bugbugin ng mga gwardya ang sinuman na hindi sumunod sa kanila. Ang damit ng mga preso ay may espesyal na code sa mga ito at iniskan sila sa mga bawat pinto. At sa mga sandaling yun, sinabi ni Hobbs ang peking pagkakakilanlan ni Ray at sinabi ang kanyang presensya. At matapos na makita bugbugin ang isang lalaki, si Ray ay nilapitan ng ilang kalalakihan na gustong pagsamantalahan ng bagong preso, ngunit mabilis na binali ni Ray ang kamay ng isa at sinuntok sa mukha.
At bago pa tumugon ang iba, pinigilan si Emil at sinubukan na makipagkaibigan kay Ray at sinabing dati itong nagtatrabaho kay Mannheim, isang makapangyarihang tao na nagnanakaw sa mga mayaman upang ibigay sa mga mahihirap. Si Mannheim ay isang wanted na tao, ngunit tumanggi si Emil na sabihin ang anuman kay Hobbs. Samantala, pinagalitan ni Hobbs si Drake sa pagpatay nito sa preso dahil isa itong preso nila para sa isang kliyente. At lumalabas na ang karamihan sa loob ay hindi kriminal at sila ay nasa masamang panig ng isang tao, at lumalabas na nasa kanya din ang aklat na isinulat ni Ray. Nagpatuloy si Ray na pag-aralan ang layout ng bilangguan pati ang pag-uugali ng mga preso, tulad ng pagpansin sa Muslim na preso na nagdarasal pa rin kahit hindi nila nakikita ang paglubog ng araw. Napansin ni Emil si Ray na pinapanood ni Emil ang lahat at sinabi na siya ang tipo ng lalaki na mahilig sa pabor, kaya pinaliwanag ni Ray na kailangan itong pumasok sa isang isolation area. At dahil gustong tumulong, mabilis siyang sinuntok ni Emil, ngunit nang sinuntok siya ni Ray, tinawanan lang siya ni Emil. Pagkatapos ay sinumulan ni Ray na labanan siya hanggang sa kaladkarin sila ng guard patungo sa isolation area. Ang silid ay gawa sa purong bakal na may nakakasilaw na ilaw sa gilid na nagpapahirap sa preso ng may labis na init. Ginawa ni Ray ang kanyang makakaya upang makayanin ang init at pinag-aralan ang silid sa mga magagamit niya upang makatakas. Samantala, sinuri si Ray ng isang doktor at sinubukan ni Ray na kumuha ng impormasyon kay Kyrie, ngunit hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Pagkatapos ay binalik ang dalawa sa labas, kung saan nagsimulang gumawa si Ray ng drawing sa lamesa habang sinasabi nito kay Emil na kailangan niya ng isang pirasong metal. At nangako na ilalabas din si Emil kung tutulong ito sa kanya. Samantala, hiniling ni Emil makausap si Hobbs at sinabing sasabihin nito ang lokasyon ni Mannheim, at humiling ito ng isang papel upang iguhit ang mapa at gumawa ng isang bastos na pagguhit. Isang galit na Hobbs ang inutusan ang kanyang tao na hawakan si Emil upang lunurin ito, at pagkatapos na tiisin ang sakit, ginamit ni Emil ang pagkakataon na nakawin ang takip ng drain. At mabilis na dinala ni Emil ang takip kay Ray at sinabi ang kanyang tunay na pagkatao at kung paano siya nakapasok sa lugar. At sa pagmamasid sa layout, natuklasan ni Ray na binuo ang kulungan sa ilalim ng lupa at mayroong bagay sa ilalim ng hatch ng kahon na magbibigay daan sa kanya upang makatakas. Dahil ang lugar ay nasa ilalim ng lupa, may moisture sa hangin na naging sanhi ng pagkakalawang ng mga bakal, kaya maglalagay si Ray ng toothpaste at init gamit ang metal na takip upang maputol ang mga rivet. Una, kailangan silang ipadala sa isolation, kaya napilitan si Emil na makipag-away sa pamamagitan ng pag-insulto nito sa isang Muslim, at matapos na magtago ng tinapay sa kanyang damit, sumama sa laban si Ray. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga gwardya at pinigilan ang lahat. At sa oras na ilagay sila sa mainit na silid, nagsimulang magtrabaho si Ray sa rivet at tinatago ang kanyang ginagawa gamit ang kanyang sariling katawan. Mahirap kumilos sa loob dahil sa init at nagsimulang sumakit ang kanyang kamay, kaya sa tuwing gagawa ito ng ingay, sinasabayan ito ni Emil sa pamamagitan ng pagsigaw niya sa kanyang nararamdaman na sakit. At kalaunan nagawa ni Ray na tanggalin ang lahat ng rivet at tinakpan ang security camera gamit ang tinapay bago kumatok sa dingding upang bigyan ng signal si Emil. At sa mga sandaling yun, nagsimulang umiyak at sumigaw si Emil sa salitang German at nakuha ang lahat ng atensyon ng gwardya. Ginamit ni Ray ang pagkakataon na buksan ang hatch at nagsimulang bumaba sa isang hagdan hanggang marating nito ang koridor. Ang pinto ay nakasarado, kaya nagpa siya itong gamitin ang ilang tubo upang magsimulang umakyat, at aksidenteng nasira ang cable ng kuryente at nasira ang ilang tubo sa proseso. Nagpatuloy si Ray hanggang sa makita nito ang isa pang hatch na binuksan niya at nakita ang katotohanan na ang bilangguan ay nasa isang oil tanker ship sa gitna ng karagatan. Samantala, napansin nito ang ilang gwardya sa malapit, kaya mabilis itong nagtago at bumalik sa hatch upang bumaba, at ang sirang tubo ay itinulak siya at nahulog ito, ngunit ang koridor ay napuno ng tubig kaya ligtas itong bumagsak sa tubig. At habang napupuno ng tubig ang silid, isang alarma ang tumunog at nagmadali ang mga gwardya upang tanggalin ang mga preso. Lumangoy si Ray ng mabilis at matapos ng maraming pagsisikap upang labanan ang lakas ng tubig sa hagdan, nakabalik ito sa kanyang silid bago pa siya kunin ng mga gwardya. Matapos na maayos ang tubig, nakita ni Hobbs ang tornilyo malapit sa silid ni Ray at nagsimulang maghinala. Tumawag ito at lumalabas na si Lester ay nakikipag-ugnayan sa kanya sa lahat ng oras, at sinabi ni Lester ang tunay na pagkatao ni Ray kay Hobbs. Hiniling din ito na panatilihin si Ray sa lugar at nagtanong kay Hobbs ng impormasyon tungkol kay Mannheim dahil gusto ng mga bangko sa buong mundo ang kanyang ulo. Pinaliwanag ni Hobbs na si Emil ay nakikipagtulungan kay Ray, kaya binigyan siya ni Lester ng pahintulot na sirain din si Ray. At sa gabi, sinubukan matulog ni Ray, ngunit patuloy na kumakatok ang gwardya sa kanyang dingding upang panatilihin siyang gising, at binugbog ito sa umaga upang gisingin siya. Nagsimula itong mangyari araw-araw at nagsimulang manghina ang katawan ni Ray na halos hindi na ito makagalaw.
Sinubukan siyang palakasin ni Emil hanggat maaari para manatili ang diwa ni Ray at ibinahagi din ni Ray ang kanyang kwento. At siya ay dating prosecutor at ang isang kriminal na pinakulong niya ay tumakas upang patayin ang kanyang pamilya upang gumanti. At ang pagguhit na ginawa ni Ray ay ang kanyang huling alaala sa kanyang mga anak. At mula noon tiniyak nito na hindi na makakatakas ang mga kriminal. At sa mga sumunod na araw pinag-aralan ni Ray ang routine ng mga gwardya upang makahanap ng magagamit niya at nagsimulang magtalaga ng mga pangalan nila sa pamamagitan ng hugis ng kanilang katawan. At para magsimulang gumawa ng plano kailangan itong malaman kung nasaan sila ngunit nasa gitna sila ng karagatan nang lumabas ito. At sa tanghal iyan lihim na sinaksak ni Emil si Ray na dinala sa opisina ni Kyrie upang tahiin ito. At nagkunwari itong nakakaramdam ng labis na sakit at nahulog at ginamit ang pagkakataon na magnakaw ng ilang gamit sa opisina. Pinaalala din ito kay Kyrie ang sinumpaan nito ngunit hindi pa rin pinansin ng doktor ang kanyang mga tanong. At nang bumalik ito ibinigay ni Emil ang isang panulat at salamin ng isang bilanggo. At gumawa si Ray ng isang sextant na dapat makatulong sa kanila na matukoy ang lokasyon nila base sa mga bituin. Napansin ni Drake ang kakaibang kinikilos nito kaya hiniling ni Hobbs sa gwardya na kunin si Ray. At sa kabutihang palad na itago nito ang tool bago siya kaladkarin ng gwardya sa ibang silid kung saan sinabi sa kanya ni Hobbs na kilala siya nito at sinabing ginamit nito ang kanyang libro upang idisenyo ang pasilidad na ito. At handa si Hobbs na ikulong sila sa lugar magpakailanman kaya nagsinungaling si Ray at sinabing makakakuha ito ng impormasyon tungkol kay Mannheim mula kay Emil. Samantala nakipagkita ulit ito kay Emil at sinabi ang kanilang bagong plano at habang nagbibigay ng peking impormasyon si Ray kay Hobbs nilapitan ni Emil si Hoved at ibinigay sa kanya ang sextant at nangakong tutulungan siyang makatakas kung tutulong ito sa kanila. Pagkatapos ay kinausap ni Hoved si Hobbs at sinabi na balak ng iba na tumakas kaya pumayag si Hobbs na bilhin ang impormasyon sa pamamagitan na payagan siyang magdasal na bukas ang hangin sa silid dahil yun ang paniniwala niya. At lahat ng ito ay bahagi ng plano sa gabing yun sa kanyang bagong selda ginamit ni Hoved ang sextant upang makuha ang mga detalye ng kanilang lokasyon. At sa sumunod na araw ibinigay ni Hoved ang kanyang mga tala kay Ray na pinagsama-sama ang mga ito tulad ng sa panahon na naramdaman niya sa labas at sinabi ng isang lalaki ang petsa at ang agos ng tubig sa banyo at napagtanto na sila ay nasa parte ng Morocco. Pagkatapos ay nilunok ni Ray ang isang pulbos ng damit upang magkasakit at ipinadala sa opisina ni Kyrie kung saan sinabihan nito ang doktor na pumunta sa opisina ni Hobbs at magbasa ng isang sipi sa isang partikular na pahina sa isang aklat. At pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan tinignan ni Kyrie ang libro at nakita ang Hippocratic Oath. At sa sumunod na umaga hiniling ni Kyrie sa mga gwardya na dalhin si Ray sa kanyang opisina para sa isang check-up. Nagtataka ang doktor kung paano nalaman ng lalaki ang eksaktong pahina at pinaliwanag ni Ray na isinulat niya ito na nagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan at nakumbinsi ang doktor na tumulong. Pagkatapos ay binigyan ni Ray si Hobbs ng peking lokasyon upang hanapin si Mannheim kaya mayroon silang 24 na oras upang tumakas bago pa sila mahuli ni Hobbs. Bilang bahagi ng plano nakipagpulong din si Hoved kay Hobbs at sinabi sa kanya ang paparating na pagtakas kaya nagmadaling tinignan ni Hobbs ang kamera at napansin na si Ray ay tumetapik sa kanyang selda. At dahil sa pagkilala nito sa Morse code natuklasan nila ang mensahe tungkol sa isang planong pagtakas sa Block C sa panahon ng paglipat sa mga bilanggo. Samantala si Kyrie ay nagpadala ng code sa email upang humiling ng tulong at matapos na ipadala ang lahat ng guard sa Block C nagsimula si Hoved ng isang riot na hindi nagtagal ay naging isang ganap na kaguluhan. At habang pinipigilan ni Hobbs na magpalit ng mga lugar ang kanyang gwardya mabilis na pinatomba nila Ray ang ilang gwardya at kinuha ang kanilang armas. Habang ang paparating na gwardya ay sinubukan na pigilan ng mga preso at naghagis ng smoke bomb na nagpahintulot sa tatlo na umalis nang hindi napapansin. Pinaliwanag ni Ray na mayroon lang silang 11 minuto para makipagkita sa mga rescuer na paparating sakay ng isang helicopter. Nagmadali sila sa itaas at binaril ang isang pinto bago nakita ni Ray ang isang security camera ngunit dahil nakakonekta ang mga ito ginulo ni Ray ang isa upang sirain ang lahat. At sa mga sandaling yun inactivate ni Hobbs ang lockdown protocol kaya nang lumabas ang tatlo nakita nila ang lagusan na sarado na. Ang tatlo ay nagsimulang gumala upang humanap ng isa pang lagusan at hindi nagtagal sila ay napalibutan ng mga gwardya na bumaril sa kanila. Mabilis silang gumanti ng putok at mabilis din napabagsak ang lahat ngunit si Hoved ay nasugatan sa proseso. Dumating ang mas marami pang bantay kaya kinaladkad ng dalawa si Hoved habang tumakbo sila upang magtago sa isa pang pinto. Napagtanto ni Ray na natagpuan sila ng isang motion detector kaya sinira niya ito habang ang galit na Hobbs ay tinutuya siya sa isang malaking speaker. Pagkatapos ay nagpasya si Ray na kailangan nilang hanapin ang silid ng makina upang patayin ang kuryente kaya ibinigay nito ang kanyang baril kay Hoved at sinabihan si Emil na umakyat sa hagdan.
At pagkaalis ni Ray inamin ni Haved na hindi na ito makakasama kaya kinuha rin nito ang baril ni Emil at hiniling sa kanila na magpatuloy nang wala siya. At hindi nagtagal na palibutan si Haved ng mga gwardya at matapang nitong sinigurado na uubusin niya ang mga ito bago ito napatay ng isang nagtatagong gwardya. At nang makita siya ni Hobbs sinabi ni Haved ang kanyang huling salita sa kanyang Diyos bago tuluyang pumanaw. Samantala sinundan ni Drake si Ray sa silid ng makina tumakbo si Ray upang maiwasan ang mga pagbaril ni Drake pagkatapos ay nagawa nito umatake sa lalaki mula sa likuran. At sa pagpupumiglas nabitawan ni Drake ang kanyang baril ngunit kinuha nito ang kanyang kutsilyo at nilabanan si Ray. At matapos na magpalitan ng atake sinakal ni Drake si Ray ng ilang segundo bago pinagsisipa kaya kinuha ni Ray ang kanyang binti upang madaig ng tuluyan ang laban. Parehong nakakuha ng metal na bagay ang dalawa at matapos ng ilang palitan tinulak ni Ray si Drake pababa ng hagdan na pumatay sa kanya. Pagkatapos ay nagmadali si Ray sa control room at pinatomba ang isang technician at isinara ang generator ng barko. Ang lahat ng ilaw ay namatay at tuluyang bumukas ang pinto at nagpahintulot kay Emil na makalabas. At sa mga sandaling yun nagpaputok ang helicopter sa barko bago bumaba sa deck kung saan lumitaw ang ilang lalaki upang makipagbarilan sa gwardya. Umiiwas si Emil sa mga pagbaril at nagawang makarating sa helicopter kung saan ang isa sa mga sundalo ay tinamaan. Gusto ng piloto na umalis na ngunit hiniling ni Emil na hintayin si Ray bago kinuha nito ang isang machine gun upang sumali sa laban at tinapos ang ilan sa mga gwardya sa loob ng segundo. At sa silid ng makina hinahanap ni Hobbs si Ray na nagtatago sa loob ng isang tangke. At sa mga sandaling yun muling pinagana ng gwardya ang barko kaya walang pagpipilian si Emil kundi umalis kasama ang mga lalaki sa helicopter. Habang nagsimulang mapuno ng tubig ang tangke na tinataguan ni Ray ngunit bago ito malunod automatikong nag-flush ang tangke at itinapon si Ray sa karagatan at mabilis itong lumangoy sa ibabaw at inihagis ni Emil ang hagdan para sa kanya. Ngunit habang umaakyat ito nagpaputok si Hobbs at mga tauhan nito sa kanila habang binigay ni Emil ang baril kay Ray at pareho silang gumanti ng putok hanggang sa matamaan si Emil. Patuloy na hindi makatama si Hobbs at ginamit ni Ray ang pagkakataon na bumaril sa tangke ng mga langis na nagdulot ng malakas na pagsabog na pumatay kay Hobbs. At lumipas ang ilang oras ibinaba ng helicopter ang dalawa sa dalampasigan kung saan sinundo sila ni Jessica at lumalabas na si Emil ay si Mannheim at si Jessica ang kanyang anak. Kaya inupahan nito si Ray upang ilabas ang kanyang ama sa kulungan kinumpirma din nito na si Lester ay marumi at pinagtaksilan din siya. Samantala muling nakabalik si Ray kasama si Abigail na nakakuha ng ilang impormasyon kay Lester at inalok ito na maging CEO ng bilangguan kung hindi makakatakas si Ray. Ngayon ay sinusubukan ni Lester na makatakas ngunit naghihintay si Hush sa kanyang sasakyan at mabilis na pinatomba ito at nang magising ito natuklasan niyang ang kotse ay nasa loob ng isang container sa ibabaw ng barko sa gitna ng karagatan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.